7 years of Catholic broadcasting. This Easter season, Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila to the World Wide Web. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, Philippine Standard Time, ganap na 1:00 ng hapon, Sabado, 9 ng Mayo, taong 2026. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOC sa panganib na dulot ng bagong volcanic debris na naipon at nakabara sa Miisi Binaan Channel. Kasunod ng patuloy na pagliligalig ng Bulkang Mayona. Ayon kay PVOC Mayon Observatory Resident Volcanologist Doreen Abilinde, nanatiling mapanganib ang Pyroclastic Density Current o PDC o usok na ibinubuga ng bulkan noong 2 ng Mayo matapos itong umabot sa tinatayang 5.4 kilometro mula sa crater patungo sa bahagi ng Miisi Binaan River sa Daraga. Ipaliwanag ni Abilinde na tinatayang higit sa 500 degrees Celsius pa ng init ng mga naipong volcanic deposits dahilan upang magkaroon ng posibilidad ng biglaang pagbuga ng init o pagsabog kapag ito ay maggalaw. Nagbabala rin ng PVOC na maaaring magdulot ng mga nakabarang debris ng pagbabago sa daloy ng tubig at posibleng pagbuo ng lahar sakaling makaranas ng malalakas na pag-ulan, lalo na sa mga pamayanang nasa paanan ng bulkana. Muli ginit ni Abilinde ang mahigpit na pagbabawal sa pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone habang tinitiyak nitong wala pang nakikitang indikasyon para itaas sa alert level 4 ang kasalukuyang kalagayan ng Bulkang Mayon. Magbabalik ang mga balita mamayang 2:00 sa kanyang kapanalig Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. May kwento't aral na bibit-bitin. Bawat boses pakikinggan. Vox Konsolasyon, walang iwanan. Hindi ka nag-iisa, may kasama ka. Di mo na kinakailangan pa mag-alinlangan. Kasama mo, mapapakinggan mo ang kabataan. Ang boses na magbibigay ng kaliwanagan. Konsolasyon ay pakinggan. Hindi mo na alam ang gagawin. Huwag mo kalimutang magdasal, kaibigan. Dahil bilang kabataan, dapat laging nating tandaan na sa bawat oras ng pasakit ay maghihirap na pasan-pasan. Huwag mo kalilimutan, Diyos ang ating sandalan. Huwag kang mag-alinlangan. Manalig ka, kaibigan. Di mo na kinakailangan pa mag-alinlangan. Kasama mo, mapapakinggan mo ang kabataan. Ang boses na magbibigay ng kaliwanagan. Vox Konsolasyon ay pakinggan. Sa gitna ng ingay,
duda at paghahanap, may isang boses na marahang yumayakap. Isang programang puno ng inspirasyon na tungkol sa kabataan, handog ng kabataan at para sa kabataan. Mula sa Malolos may nagbabalik, mga kabataang puno ng saya, pananampalataya at pusong handang umunawa. Makakasama nyo ang mga bagong tinig, Kapanalig Angelo at Kapanalig Angela. Tuwing Sabado ng Mayo, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Vox Konsolasyon. Tinig ng pag-asa. Lakas ng pananampalataya. Kapanalig, handa ka na bang makinig? Dito, kinikilala ang iyong tinig. Ito ang Vox Konsolasyon. Tinig ng pag-asa. Lakas ng pananampalataya. Hatid sa inyo ng LCUP Campus R Season 13. Dito lang yan sa DZRV 846, ang radyo ng simbahan. Isang mapagpalang tanghali, mga kapanalig. Ako ang inyong kapanalig Angelo. At sa boses ng bawat isa, ako ay saludo. At ako naman ang inyong kapanalig, Kapanalig Angela. Handang magbigay ng inspirasyon sa bawat isa. Ngunit bago tayo opisyal na magsimula, damhin natin ang mainit na presensya ng ating Panginoong may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong makapangyarihan, maraming salamat sa buhay na iyong ibinigay. Maraming salamat sa mga biyaya at talentong ipinagkaloob mo sa amin. Sa araw na ito, samahan mo po kami sa bawat sandali. Bigyan mo kami ng malinaw na pag-iisip, mabuting hangarin at pusong handang tumanggap at magbahagi ng kabutihan. Naway ang mapag-uusapan namin ngayong araw ay maging makabuluhan, kapaki-pakinabang at magdulot ng kaalaman at inspirasyon sa bawat nakikinig. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, isang mapagpalang tanghali, mga kapanalig. Ako ang inyong kapanalig Angelo at gusto ko rin batiin ng isang mapagpalang tanghali ang aking kasama na si Kapanalig Angela. Ayan, magandang tanghali rin, Kapanalig Angelo. Yan, at gusto kong gamitin ang oportunidad na ito para ibigay yung aking nararamdaman na excitement at saya sa ating first episode dati na talaga namang dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. Kaya naman ang aking tanging kahilingan ngayon sa ating second episode ay sana mas makapagbigay tayo ng saya, mas makapagbigay tayo ng mensahe at mga aral na talaga namang ibibigay at ipapahatid natin sa ating mga kapanalig. Ayan, magandang tanghali rin po sa ating mga kapanalig na nakikinig ngayong tanghali. Grabe po yung saya at tuwa namin last week sa pagtanggap nyo sa amin at mainit na pagsalubong ng nakaraang season. So dito pa lang makikita po natin na grabe yung suporta sa atin ng mga kapanalig natin. Kaya Kapanalig Angela, gusto kong gamitin ang oportunidad na ito para bigyan ng pasasalamat at ipahatid ang ating mainit na yakap sa ating mga magulang. Lalong-lalo na sa ating mga ina na walang sawang nagmamahal, sumusuporta at ibinibigay ang pag-aaruga sa ating lahat. Bukas po mga Kapanalig ay ang araw ng ating mga ina, kaya't gamitin po natin ang oportunidad na ito para batiin at pasalamatan sila. Kaya't sa lahat po ng mga ina at mga nanay na nakikinig ngayon, gamitin po natin ang oportunidad na ito para pasalamatan ang ating sarili. At hayaan niyo po ako na batiin kayo in advance ng Happy Mother's Day po. Salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta sa amin. Ayan, Happy Mother's Day po sa lahat ng ilaw ng ating tahanan. Makikita natin Kapanalig Angelo na walang makakagampan sa isang responsibilidad ng pagiging ina. At dito pa lang, makikita natin yung sakripisyo at pagmamahal po ng mga ina sa atin. So, dun pa lang Kapanalig Angelo, tulad na lamang ng magiging episode natin ngayong araw. Kaya binabati ko po ulit ng isang Happy Mother's Day po ang lahat ng ilaw ng ating tahanan. Kaya naman mga Kapanalig, para mas mapalalim ang ating usapan ngayon,
maaari kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating text line na 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Muli para sa ating mga kapanalig na nakikinig, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating text line 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. At para naman mas mapalalim ang ating kaalaman ngayong hapon, ay dumako tayo sa ating segment na Isip-Isip Muna para sa ating katanungan. Ano ang mga karanasan mo sa buhay mo ang nagdala ng mabigat na responsibilidad sa iyo at paano ka ginabayan ng iyong ina sa mga sandaling iyon? At ano naman ang mga mensahe mula sa kanya ang sa tingin mo ay habang buhay mong dadalhin at talagang hukubog sa iyong pagkatao? Mga kapanalig, maaari niyong ipadala ang inyong komento at sagot sa ating comment section sa ating live stream na DZRV846 sa YouTube at Facebook. At maaari niyo rin kaming makita sa ating Facebook page na LCUP Campus Hour Vox Consolacion. Ayan mga kapanalig, makikita po natin ngayong episode natin is matutunghayan po natin ang isang kwento dito sa ating Radyo Veritas. Ayan kapanalig Angelo, excited ka na ba sa magiging drama episode natin ngayong araw? Totoo naman at excited na ako, kaya dumako tayo sa ating radio drama episode kung saan masasaksihan natin ang kwento ng isang nanay na talaga namang maraming pinagdaanan sa buhay. Ngunit sa kabila nito patuloy na nagmamahal, sumusuporta sa kanyang anak. Kaya mula dito kapanalig Angela, napansin ko na tuwing mga bata tayo, lagi tayong binibigyan ng mga aral, ng mga mensahe ng ating mga ina. Kaya mula dito gusto kong tanungin kung ano yung isa sa mga mensahe na nabahagi sa iyo ng iyong nanay o ng iyong mga magulang na talaga namang humubog sa iyong pagkatao. Siguro isa sa pinakatumatak na tinuro ng nanay ko is yung pagiging responsable. Responsable na kung saan may mga desisyon tayo na gagawin sa mga sitwasyon natin minsan hindi inaasahan. So dun pa lang nakikita ko na hinubog niya ako bilang responsableng bata na dapat alam ko yung tama at mali. So dun pa lang makikita ko na napalaki ako ng ayos ng aking nanay. Saka yung pagiging marespeto din sa mga tao na nakakasama ko. So parang ako pag nakikisalamuha ako, kailangan may pagmamahal at pagtanggap at pag-unawa sa mga taong lagi kong nakakasama. Yan, tama. Tunay nga namang napakahalaga nung naituro ng nanay ni Kapanalig Angela sa kanya na pagiging responsable na kung saan magiging maayos yung mga ginagawa natin sa buhay at alam natin kung saan ikakahantungan yung mga bagay na ginagawa natin. At para naman sa akin Kapanalig Angela, gusto kong ibahagi yung laging sinasabi ng aking nanay na huwag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gagawin sa'yo. Nung bata ako, hindi ko siya lubos na naiintindihan na para bang hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin Yung tinuturo sa atin ng mga nanay natin. Pero nung tumatanda ako, mas nauunawaan ko na kapag pala bata tayo, parang sa sarili natin lahat yung focus. Kumbaga, lahat na magiging against sa atin parang kasalanan o parang mali. At parang sarili lang natin ang ating mga iniisip. Pero habang tumatanda, doon ko na-realize na dapat pala pinapahalagahan din natin kumbaga, yung mga tao sa paligid natin. At mula dito, parang nagkaroon ako ng empathy Kapanalig Angela. At sa tingin ko, sa panahon ngayon, kung saan makikita natin ang sitwasyon ay magulo, sana mapanatili nating maipakita yung empathy na yon para sa ating kapwa. Nang sa ganun, hindi lang sarili yung iniisip natin, kundi iniisip din natin kung paano maapektuhan ng ibang tao. Ayan, mga kapanalig. So, dito po makikita po natin sa ating radio drama episode natin. Mga kapanalig, ito po ang Sa Himig ng Buhay. Para sa ating katanungan, gaano nga ba kabigat ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak? Mayroon nga bang imperpektong desisyon o pagkakamali na kayang tumbasan ang lalim at pagmamahal na ito? mga kapanalig para po sa ating second drama episode ngayon na pinamagatang Siklo. Nay! Happy birthday, Nay! Nay, narigalo ako sa'yo. Surprise! Happy Mother's Day, Nay! I love you, Nay! Sipag-sipag naman ang anak ko. Maupo ka lang, mahuli ka pa sa klase mo. Kumain na tayo.
Apo, Nay, tara na. Kain na tayo. Panginoon, maraming salamat po sa biyayang pinagkaloob Ito ang simpleng buhay naming mag-ina. At may mga pagod at sakripisyong hindi nabibilang. Pero sa maliit naming mundo, kami lang ang sandalan ng isa't isa. O class ha, tandaan nyo, ang edukasyon ang susi para kami inyong yung mga pangarap sa buhay. Iisa lang ang pinangahawakan kong pangarap mula noon. Ang maiparamdam kay nanay ang ginhawa na ipinagkait sa kanya ng buhay. Uy, tropa! Hello. Ngunit, may isang lihim na matagal ko nang tinapago. Dahil alam kong kapag nalaman ni nanay, magbabago ang lahat. Uy, Mare, narinig mo na ba? Maraming tao ang mabilis maghusga sa buhay ng iba. Pero bilang ina, mas pinipili kong maniwala sa anak ko kaysa sa ingay ng paligid. Kilala ko si Angelica. Alam ko kung gaano siya nagsisikap para sa pangarap naming dalawa. Hey love, nandiyan ka na pala. Hi! Kamusta klase mo? Pagod ka? Pagod. Daming workloads pero kaya naman. Ikaw? Ayos lang. Wala pa namang ganong gawain. Wait, hey love, mansa rin na pala natin bukas. Balak sana kita ayayin sa amin. Para mapakilala na din nila mama at papa. Oh, di ba nakakayayo kala tito tsaka tita? Okay na ngayon, nasabi ko naman sa kanila na papakilala ko na girlfriend ko eh. Tsaka love, okay lang ba kung sa amin ka matulog? Sa araw-araw namin pagkikita ni Mark, sa simpleng usapan at tiroan, dahan-dahang lumalalim ang samahan namin. Hanggang sa naging parte na siya ng buhay ko. May project ka? Sige na. Sige, basta uwi ako kinabukasan. Promise. Magpapaalam po sana ako sa'yo eh. May presentation po kasi kami. At mag-overnight po sana kami sa klase ko. Okay lang po. Nisip ko kasi baka gabihin din po kami. Sa bahay ng kaklase mo. O siya, basta uwi ka ng agad at mag-iingat ka. Lagi mong tatandaan na unahin ang pag-aaral. Kasi yun lang ahon sa atin sa kahirapan. Hi love, happy Mansari. Thank you! Happy Mansari! Ganda mo ngayon, halatang pinagandaan. Sus! Sa mga oras na to, mas nangingibabaw ang excitement ko. Para bang unti-unti nawala yung kaba na kanina pag kumukulo sa akin. Ayos o wala, maganda ka. Kala naman eh. Ano, Lara na? Alam mo kasi, naghahantay na sila mama at papa sa bahay. Oh, anak! Nandito na pala kayo. Opo pa, Angelica nga po pala. Magandang hapon po. Ano na kayo? Basta lagi ninyong tatandaan, mag-aral muna kayo ng mabuti ha? Dahil mas mabuti ang may pinag-aralan kaysa wala. Okay? Opo. At lang siya taas ha. Pagod kasi siya galing school eh, para makapagpahinga na rin. Sige. Okay ka lang, love? Medyo kinakabahan lang. I love you, love. Sa mga sandali ngayon, siya na lang ang laman ng isip ko. Para bang tumigil ang lahat ng iniisip kong bawal. Okay, class dismiss. See you all tomorrow. Sa mga oras na to, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi pa ako dinadatnan. Natatakot na ako. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Para bang nagbago ang lahat. Parang sa isang iglap, nawala na yung mga pangarap ko. Mars, buntis ako. Hindi ba ako dinadatnan? Mars, nagpinti ako. Positive. Sandali ngayon parang kumuha ang lahat. Hindi ko akalaing maririnig ko yun. Mula sa taong inaasahan ko sasalo sa akin. Tayo! Ay, huwag mo naman ako yung mag-isa. Pasensya na, Angelica. Happy Mother's Day.
Ngayong Mother's Day, yakapin mo siya, tawagan o simpleng ipaalam kung gaano siya kahalaga dahil ang pagmamahal ng isang ina ay habang buhay. Ngayong araw ng mga ina, alalahanin ang taong unang naniwala sa atin, si nanay. Sa bawat sakripisyo, sa bawat gabing puyat, sa bawat yakap na puno ng pagmamahal, nariyan siya, tahimik, matatag, at walang kapantay magmahal. Hindi man natin laging nasasabi, ngayon ang tamang panahon para iparamdam. Ma, mahal na mahal kita. Mommy, salamat sa lahat. I love you, Nanay! Happy Mother's Day, Mama! Maligayang araw ng mga ina mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Happy Mother's Day. Angelica! Ano to? Ano to kinikinom mo? Ano? Buntis ka? Buntis ka? Nay, kain po tayo. Busog pa ako, ikaw na muna kumain. Ilang araw ako hindi pinansin ni nanay. Parang may pader na biglang nabuo sa pagitan naming dalawa. At sa gitna ng lahat, ako pa rin ang pinipili niyang ipagtanggol. Doon ko naintindihan na kahit nasasaktan siya, hindi niya ako kayang bitawan. Hi, Teres. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang mga nangyari. Ilang araw na akong lutang, hanggang ngayon dala ko pa rin ang bigat ng ginawa ko. Ilang gabi na akong hindi makatulog at paulit-ulit kong nakikita si Angelica at ang takot sa mga mata niya. Alam kong nagkamali ako at tumakbo ako sa responsibilidad ko. Nandito na ako ngayon, pilit tinaharap ang lahat. Pero aminado ako, hindi pa sapat ang lakas ko para harapin ito mag-isa. Pasensya na po at biglaan ang pagpunta namin. Gusto lamang po namin makipag-usap tungkol nga po sa nangyari. Kahapon lang din po kasi umamin yung anak namin sa amin na may nangyari. At kahapon lang din po nagkaroon ng lakas ng loob yung anak ko na humingi na tawad sa inyo. Di sa'yo, Angelica. Alam po namin na galit po kayo. Dahil tulad po namin, magulang po tayo tatlo dito. Kaya sana naman po, bigyan po natin sila ng oras. Ang mga bata, para po magkausap. Tawad po. Tawad po, lalo na po ng mga panahon na kailangan po ng anak mo. Inaamin ko naman po na nagkasala po ako na dahil pinangunahan po ako ng tao. Ikaw ba? Baka hindi ko kayanin yung responsibilidad ko. Pero nandito po ako ngayon sa harap niyo upang patunayan sa inyo na kaya ko at gagampanan ko yung anak mo at magiging pamilya namin. Patawad po, tita. Bilang ina, masakit tanggapin ang mga pangyayaring hindi ko kailanman inasahan para sa anak ko. Nagalit ako, nasaktan ako, at maraming gabing hindi ako nakatulog sa pag-iisip kung saan ako nagkulang. Pero sa kabila ng lahat, anak ko pa rin si Angelica.
Kahit gaano kabigat ang sitwasyon, hindi ko siya kayang talikuran. Dahil sa oras na gumuho ang mundo ng anak mo, doon kanya pinakakailangan. Noon, akala ko katapusan na ng lahat. Akala ko nawala ng mga pangarap ko. At wala ng pag-asa. Pero doon ko rin naintindihan na ang bawat pagkakamali ay may kapalit na responsibilidad. Natatakot ako hanggang ngayon. Pero natutunan akong harapin ang bawat araw. Dahil may mga taong pinipiling manatili, may nanay na hindi ako iniwan. Vox Konsolasyon. Tinig ng pag-asa. Lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 13. Grabe, Kapanalig Angela. Sobrang emotional ng kwento na napanood natin ngayon. Yung radio drama episode natin ngayon na talaga namang parang may mga pagkakataon na napahinto ako na talagang ang hirap niyang i-digest kasi sobrang bigat ng pinagdadaanan ng ating mga karakter. Pero mula dito, Kapanalig Angela, may pagkakataon na sobra akong na-curious sa kinatatayuan ng karakter ni Angelica. Kasi mula dito, Kapanalig Angela, nakita natin na ang dami niyang pinagdadaanan. At sa mga pinagdadaanan niya na yun, nandyan yung nanay niya na lagi siyang sinusuportahan, lagi siyang pinapaalalahan. Tapos pakikita din natin kay Angelica na punong-puno yung dedikasyon niya sa pag-aaral. Tapos bukod dun, makikita ko rin na may katalinuhan si Angelica kasi alam niya yung tamang gawin sa bawat sitwasyon. Kumbaga, alam niya kung ano yung dapat iiwasan, alam niya kung ano yung dapat gagawin. Pero habang dumadalo yung kwento, may pagkakataon na napahinto ako. Bakit kaya nagawa ni Angelica yung isang bagay na yun? Nang tinuturuan siya ng kanyang ina, alam niya na dapat siya makatapos ng pag-aaral. Pero bakit niya napili na gawin iyon? Pero habang umuusad yung kwento, doon ko mas nare-realize na ito pala yung mensahe na nais ipakita sa atin. Na mula dito sa kwento, merong mga makabundong bagay na minsan maliligaw tayo. Na minsan mag-a-appear tapos ito yung mapipili natin gawin kahit na alam natin kung ano yung tama. Kumbaga walang direction minsan. At mula dito, parang pinapakita sa atin na tao tayo. May mga pagkakamali na pwede tayong magawa. Kumbaga, imperfecto tayo kasi dito sa mundo, marami naman talagang mga tukso. Pero mula dito, makikita natin na may mga tao na nananatili na dapat nating pasalamatan. Kasi kumbaga, sa kwento pinakita na si Angelica ay nagkamali. Pero sa kabila nun, nandun pa rin yung nanay niya na nandun pa rin yung gumabay. nanay niya na gumagabay, na tinutulungan siya, na buo siyang minahal at tinanggap. Kaya dito, parang makikita natin na hindi talaga sapat yung mga pagkakamali natin para mas maging matimbang sa pagmamahal ng ating mga ina. Saka makikita natin, Kapanalig Angelo, na hindi hinayaan yung sitwasyon na nangyari kay Angelica na hindi lumaban at magpatuloy. Saka makikita mo rin na minsan may hindi pagkakaunawan tayo minsan sa mga magulang natin, lalo na sa mga nanay natin. Pero doon, kapag nagkaroon tayo ng mabuting pag-uusap at naintindihan nila yung sitwasyon natin, kasi sila lang din yung gagabay at uunawa sa atin, yung mga magulang po natin. Lagi silang nandyan. Tsaka yung nakakatuwa kay Angelica is napagdaanan man niya yung sitwasyon na yun. Kasi kung dumating man tayo sa sitwasyon na hindi natin talaga alam yung gagawin, talagang mawawalan tayo ng direksyon sa buhay. Yung tipong susuko ka na lang, hindi mo alam kung sino yung kakapitan mo. Pero doon nakita natin kung gaano ka-importante yung importansya ng pagiging nanay. Kasi nakita natin si Nanay Teresa, binigay niya yung buong pagmamahal at pag-unawa. Nagkaroon man sila ng maliit na tampuhan, pero inintindi niya pa rin yung sitwasyon ni Angelica. Kaya gusto ko naman bigyan talaga ng mabigat na pasasalamat yung karakter na kinatatayuan ni Nanay Teresa. Kumbaga para sa akin, para niyang sinisimbolo ang lahat ng mga ina na saka meron ginabayan tayo. niya din si Angelica talaga. Grabe po yung pagmamahal ni Nanay Teresa kay Angelica. Kasi kumbaga parang pinapakita yung pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak na kahit anong magawa natin pagkakamali, kahit na may mga pagkukulang tayo, kahit na imperfecto tayo bilang anak, laging mas nagiging matimbang po yung pagmamahal ng isang ina para sa
sa atin at talaga namang hinuhubog at binubuo yung ating pagkatao. Kasi kumbaga, sa mahabang lakbayin na yan, maaari tayong maligaw, maaari tayong magkamali kasi tao lang tayo, pero laging nandyan yung nanay natin na pwede nating kapitan para makausad at muling makabangon. Saka makikita natin na hindi lang dahil nagkulang tayo, nagkaroon tayo ng sitwasyon na hindi natin inaasahan, pero makikita natin nandun yung mga nanay natin na gumagabay at handang makinig sa atin. Kasi dun pa lang, minsan kasi natatakot po tayo na magsabi sa kanila. Kasi minsan ako din, natatakot ako magsabi ng totoo sa magulang ko kasi baka pagalitan ako minsan. Pero naintindihan ko na ginagawa lang nila lahat yun para sa ikabubuti ko din. Kumbaga, tinutuwid lang nila yung landas natin para maging maayos yung mga buhay natin kasi hindi tayo pababayaan ng mga magulang natin. Saka nakakatuwa din, kapanalig, yung paggabay ng Panginoon sa relasyon nila. Kaya kapanalig, Angela, sana gamitin ng mga kapanalig na nakikinig ngayon sa atin ang oportunidad na pasalamatan ang kanilang mga ina na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa kanila. At para sa ating maikling patalastas, mga kapanalig, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating live stream na DCRV 846 sa YouTube at Facebook. Muli po, magbabalik po ang Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 13. Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila to the World Wide Web. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, Philippine Standard Time, 30 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 13. Ayan, kapanalig Angelo, ang dami natin napag-usapan kanina at medyo nabitin ako doon. Makikita natin kanina sa drama episode natin kung gaano ka-emosyonal yung drama na napanood natin. Pero doon, kapanalig, gusto kong malaman ano yung nakarelate ka o naantig ka sa part ng kwento natin kanina. Unang-una, kapanalig Angela, gusto kong purihin yung kwento na ipinakita sa atin ngayong araw. Kumbaga, sobrang ganda ng mensahe na ipinaparating sa atin. Pero para sagutin yung katanungan mo kung saan ako nakarelate, kapanalig Angela, gusto kong sabihin na sobra akong nakarelate sa lahat ng karakter na kinatatayuan ng kwento. Kung titignan natin sa malalim na pananaw, lahat po ng karakter sa kwento ay nagkamali. Mula sa perspektibo ng isang ina, perspektibo ng isang anak, perspektibo ng ating mga mahal sa buhay. Kumbaga, may nagagawa silang pagkukulang. Pero ano po ba yung mensahe na ipinapakita na talaga namang nakarelate ako? Na bilang isang tao pala, normal lang na magkamali tayo. Normal lang na may mga imperfection tayong desisyon sa makamundong bagay na ito. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, sana po ay lagi nating matutunan kung paano patawarin ang ating sarili. Kumbaga po kasi sa buhay, imperfecto yan. Kumbaga, marami po tayong paglalakbay na tatapakan pa habang tayo ay buhay. Pero sa mga pagkakataon po na to, mas nare-realize natin na imposible po na hindi na tayo muling madapa. Kaya sana po sa mga pagkakataon na tayo ay nadadapa, matuto po tayo kung paano muling bumangon. Kasi parang sobrang imposible po na hindi na tayo magkamali. Kaya sana mga kapanalig, wag po nating kakalimutan kung paano patatawarin ang ating mga sarili. At higit sa lahat, sana mas bigyan po natin ng importansya yung mga tao na nananatili. Yung mga sumusuporta sa atin. Lalo na sa mga panahon na hindi natin alam kung kamahal-mahal pa ba tayo, kung kapatapatawad ba ginagawa natin. Pero sobrang salamat po sa lahat ng tao na nandiyan, na sumusuporta at nagmamahal sa atin. At mula dito, kapanalig Angela, gusto ko ring tanungin kung saan ka naman nakarelate sa kwento na napanood natin ngayon. Kumbaga, ang dami mo nang nasabi at nabanggit, kapanalig, pero sobrang nakakatuwa din kasi dun pa lang makikita natin na
napakalaking mensahe yung dinadala nung drama episode natin. Siguro kung ako yung tatanungin, Kapanalig, yung sitwasyon ni Angelica, kasi bilang mga kabataan, lalo na yung sa edad natin, mabilis tayong matukso, pero doon, minsan natutukso man tayo at nakakagawa tayo ng mga hindi inaasahan na pangyayari. Pero doon tayo natututo at nahuhubog bilang tao. Saka natutunan ko rin kay Angelica na minsan kailangan lang natin maging matapang na harapin yung mga sitwasyon na pinagdadaanan natin. Kasi walang mangyayari kung itatago lang natin. Kasi kung itatago natin, sino yung tutulong sa atin, di ba? Kasi kailangan nating ipaalam sa mga magulang natin, lalong-lalo na sa mga nanay natin, kung ano ba yung mga sitwasyon na pinagdadaanan natin. Kasi sila lang yung makakaintindi at makakaunawa sa atin. At sa malalim na pag-unawa, Kapanalig Angela, grabe din, no? Parang kung uunawain natin, yung mga magulang natin ay sobrang laking gift ng Panginoon sa atin. Kumbaga ginagabayan nila tayo. Kumbaga sa buhay parang, eto, may experience natin yung buhay na may mga pagkakataon na mahihirapan tayo, mga pagkakataon na maliligaw tayo. Pero sa lahat ng to, grabe yung gift ng Panginoon na meron tayong mga magulang na laging susuportahan at gagabayan tayo saan man tayo pumunta. At talaga namang pakiramdam ko kung paano at sino tayo ngayon ay talaga namang hinubog tayo ng mga magulang natin na mapuno ng katapangan, na buo ng pagmamahal at malawak na isipan para isipin yung mga tao sa paligid natin at yung mga sarili natin sa pagpatuloy na pag-uusad. Kaya naman po sa mga Kapanalig po na nakikinig ngayong tanghali sa atin, nawa po ay maging instrumento o mensahe yung kwento ni Nanay Teresa at ni Angelica. Nawa ay may mapulot po kayong aral sa kanilang ibinahagi kanina sa ating drama episode. Tunay nga na marami tayong natutunan sa ating radio drama episode ngayon. Kaya naman para sa mga Kapanalig na nakikinig ngayon, sana ay lagi nating ibigay ang buong puso nating pagmamahal at tiwala sa ating mga magulang, lalong-lalo na po sa Diyos na palaging gumagabay at nagmamahal sa atin. Ngayon naman mga Kapanalig, ating pakinggan ng ilang boses ng mamamayan dito sa KKK. Kabataan, Kapanalig ay may kaalaman. Sa likod ng bawat pamilya ay isang inang nagtitiis at nagmamahal ng walang kapalit. Sa kabila ng pagod at kakulangan sa pahinga, inuuna pa rin niya ang kapakanan ng kanyang pamilya. Ngayon, pakinggan natin ang wagas na sakripisyo at walang kapantay na pagmamahal ng isang ina. Siguro po for me, it was my decision to write as a journalist and my constant choices na mag-join sa mga mobilizations kapag meron. Particularly sa panahon natin ngayon na sobrang dami natin kinakaharap na krisis sa lipunan natin. This is one thing na hindi madaling unawain para sa mga magulang. Pero I understand yung mga pagtatanong ng nanay ko kung bakit at para saan ako sumusulat, kung bakit at para saan ako nakikibaka, given at my age na hindi karaniwan sa panahon nila. Pagiging student leader at public servant at the same time. Kasi ginawa ko yon not only for the position, pero para makatulong sa paraan na kaya ko. At katulad din ng iba, may mga araw na tinatanong ko kung kaya ko pa ba, may nagagawa bang maganda yung mga effort ko, o kailangan ba itigil ko na to. Pero buti na lang, nandyan si Mama. Is that yung paninindigan ko ay kailangan pa rin ipag-iingat palagi dahil responsable ako, hindi lang dapat bilang isang mamamayan, hindi lang dapat isang mamamahayag, kundi pati bilang isang anak dahil may mga taong nagkaalala sa akin. And in the end, yung paninindigan ko naman, it's something that I carry sa parehong espasyo na ginagalawan namin ng nanay ko. It is something na patuloy pa rin na pinapaunawa sa kanya, and of course, in doing that, alam ko naman na hindi siya tuloy ang pagtalikod sa paggabay ng nanay ko. I know and I understand that it stems out of her concern for my safety. And in the end, we both hope for a society na mas ligtas, makatarungan, and that is something that we both hope for. Si Mama ay single mother na tinaguyod kaming tatlong magkakapatid at patuloy na tinataguyod sa araw-araw at sa pag-aaral namin at laging nakasuporta. Kung tutuusin, si Mama kasi yung pinaka-inspiration ko talaga. Siya kasi yung superwoman ng buhay ko. Kasi nakita ko kung gaano yung strength niya na harapin yung lahat ng responsibilidad niya bilang nanay, bilang tita, bilang isang babae. So yung mensahe na yon ay ang pinakamagandang regalo na kaya mong ibigay, or the most precious gift that we can offer to the world or to other people is kindness. Kindness in all forms. That's why I love my mom.
Grabe kapanalig Angela, sobrang dami nating natutunan sa mga ibinahagi ng ating mga kapanalig at kabataan. At ngayon naman, pakinggan natin ang ilang boses ng ating mga mamamayan. Ito mula po kay kapanalig 2435. Hello po, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga magigiting na ina, lalo na po kay mama. Hindi po namin laging nararanasan yung mga magagandang experience namin kung hindi po dahil sa inyo. Kaya't maraming salamat po at saludo po kami sa lahat ng ina. Watching from Bulacan. Iyan, maraming salamat po sa pagbabahagi. Totoo namang nandyan lagi yung ating mga ina na sumusuporta at nagmamahal sa atin. Kaya lagi po nating silang i-appreciate sa mga bagay na hindi natin laging nasasabi sa kanila. Kaya kumbaga, parang ibigay po natin yung buong pagmamahal at pag-appreciate sa mga sakripisyo po ng ating mga magulang. Ayan, binabati ko po ulit kayo sa lahat po ng ilaw ng ating tahanan. Happy Mother's Day po! Yan. At para naman mas mapalalim pa ang ating usapan ngayong hapon, maaari po nating ibigay ang panibagong perspektibo ngayong araw sa pag-invite po ng isang kapanalig ngayon na talaga namang bibigyan tayo ng mga malalim na pag-unawa sa paksa na tinatalakay natin ngayong araw. Kaya welcome po sa Radyo Veritas, Kapanalig Cristel. Ayan, magandang tanghali po Kapanalig Cristel. Si Kapanalig Cristel po ay isang former college student at the same time nagpa-part-time po bilang isang street vendor. Ayan po, welcome po dito sa Radyo Veritas, Kapanalig Cristel. Kamusta naman po kayo? Okay naman po. Ayan, Kapanalig Cristel, para po sa ating unang katanungan ngayong araw, gusto ko po kayong tanungin kung paano po kayo nakarelate sa ating radio drama episode ngayon. Una-una makaka-relate ako kasi may nanay pa ako. Yan ang una. So, nakaka-relate ako kasi may nanay na gumagabi pa sa akin kahit na nanay na ako. So, wait. Okay. Sige po, okay lang po. Nakaka-relate ako kasi kahit na sa sobrang dami problema, may nanay na gagabay sa'yo. Yung kahit nanay ka, may nagpapakananay pa sa'yo. Yun lang, Grabe Kapanalig Angela, sobra talagang emotional. Naging emotional din ako dito Kapanalig. Grabe, parang sobrang nagpapasalamat tayo na laging nandyan yung mga ina natin na gumagabay sa atin. Kaya mula dun po Kapanalig Cristel, gusto ko pong tanungin kung talaga pong ano po yung laging ibinibigay o ipinapaalala sa ng iyong ina nung naging nanay na po kayo. Kung ano yung sabi nga ng ibang nanay, kung ano ang ginawa mo sa nanay mo, may balik din sa'yo. So, kung pasaway ka sa nanay mo noon, syempre, babalik sa'yo kasi nanay ka na eh. Walang kumbaga, kailangan mo lang talaga ng matinding gabay kung hindi ka pa sanay na sanay. Hindi ka uunlad sa sarili mo kung walang gagabay sa'yo na Katulad nung ibang parents na biglang tinatakwil yung mga anak nila dahil nga nagkaroon sila ng anak na naging teenage pregnancy. So, bilang teenage mom, masasabi ko kailangan malakas ang loob mo kasi kapag naging nanay ka na, lahat gagawin para sa anak mo. Ayan, talagang napakabigat at napaka-emotional nung sinabi. Pero gusto lang po namin malaman Kapanalig Cristel, kung ano po yung naging reaction po nung nanay nyo nung nalaman po na nagdadalang tao po kayo. Katulad nga nung sa siklo, nung una, may guilt, merong takot, hindi mo kayang sabihin sa mother mo. Pero, at the end of the day, nanay mo pa rin ang tatanggap sa'yo. Nanay mo pa rin yung tutulong sa'yo. Nanay ang gagabay sa'yo para maging maayos ang pagiging ina mo sa anak mo. Kumbaga kahit po parang natatakot tayo sa mga pagkakataon na hindi natin masabi yung pagkakamali natin sa ating mga magulang, dapat magkaroon pa rin po tayo ng lakas ng loob kasi sila po pala talaga yung gumagabay para sa atin. At parang mula po sa mga nabahagi nyo, sobrang laking tulong din po ng inyong ina dito. At sa naman po, bilang isang ina, ano po yung gusto nyong makuhang characteristics ng inyong anak mula po sa inyong magulang? Gusto ko yung kung sakali man na gusto ko maging matapang anak ko. Gusto ko yung hindi niya makuha sa akin yung pagiging soft-hearted ko talaga. Gusto ko maging malakas siya, sanay siya sa kahit nasa murang edad na makapagtrabaho siya. Alam kong kaya niyang titindig sarili niya. Kumbaga parang dito na lang kami susuporta sa'yo kung anong gusto mo.
Ganun. Ayun, nakakatuwang marinig din kasi yung perspective na ibinigay ni Kapanalig Cristel, makikita natin kung gaano rin siya napalaki ng nanay niya. Kasi base sa sinabi niya na maging matapang yung anak niya, doon pa lang makikita natin na parang gusto niya na din maging matapang yung anak niya. Kasi sa dami niyang pinagdaanan, yun lang din yung maituturo niya sa anak niya. Pero gusto ko pong sabihin, Kapanalig Cristel, na sobrang tapang nyo rin po. Una, pinanindigan nyo po yung anak nyo. Patuloy nyo po siyang sinusuportahan. At pangalawa po, alam nyo po kung paano lumapit sa inyong mga magulang kapag po nahihirapan kayo. Kumbaga, hindi po lahat tayo sa buhay ay kayang gawin yon. Pero sobrang nagpapasalamat po kami na talagang buong puso po yung pagmamahal nyo sa inyong anak at sa inyo pong magulang. Lalong-lalo na po sa inyong ina. Sobrang dami po naming natutunan dito. Pero bago po natin mas palalimin yung ating usapan ngayong araw, ay magkaroon po muna tayo ng maikling patalastas. Muli mga kapanalig, ito po ang Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 13. Kung kayo ay may padala sa Luzon, Visayas o Mindanao ba, dito na kayo sa subok na. Sa JRS Express kayo ang bida. Kahit kailan maaasahan, kahit saan makakarating. Big or small, we have it everything. JRS Express. Basta napadala, JRS Express na. Flores de Maria. Ang Flores de Maria ay isang debosyon sa mahal na birhen sa buong buwan ng Mayo. Ang pag-aalay ng bulaklak, pagdarasal at pag-awit ng pagpupugay sa Birheng Maria ang itinatampok sa buong buwan ng Mayo, kung saan ang posisyong kaugnay dito ay katatampukan ng imahen ng mahal na birhen. Si Maria ay isang simbolo ng tagsibol ng mga bulaklak ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ngayong Mayo, tayo'y nag-aalay sa Kanya ng bulaklak bilang pagpaparangal sa Kanya bilang hubaran at masunuri na naging ina ni Kristo. Flores de Maria. Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 13. Nakikinig kayo sa Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. Hatid sa inyo ng LCUP Campus Hour Season 13. Dito lang yan sa DZRV 846, ang radyo ng simbahan. Yan, grabe Kapanalig Cristel. Parang naisip ko po habang nung nag-break po tayo, ang bigat po pala nung responsibilidad na dala-dala nyo. Lalo na po at sa edad nyo po na yan, ay meron na po kayong anak na dala-dalang responsibilidad. Gusto ko pong tanungin na minsan po sa buhay may mga pagkakataon, di ba po, na nahihirapan tayo. Gusto ko pong tanungin kung saan po kayo kumukuha ng inyong inspirasyon sa mga pagkakataon na ito. Kumukuha ako ng inspirasyon sa anak ko. Sa anak? Anak ko talaga. Kasi, katulad ng malungkot pagka naging nanay ka, sobrang struggle. Kasi, katulad ngayon, as a teenage, bilang anak ka pa, bilang nanay ka na sa anak mo, marami ka pa ring responsibilidad. Hindi mo pwedeng takasan lahat ng responsibilidad mo, lalo na sa anak mo. Kaya, ang pinaghuhugutan ko talaga ng lakas, anak ko. Ayan, nakakataba sa puso na marinig kasi nakakatouch yung kwento ni Kapanalig Cristel kasi ang dami nangyayari sa mundo at ang dami nating pinagdadaanan. Pero makikita natin na hindi yun naging hadlang na palakihin niya pa rin yung anak niya at yung responsibilidad niya ng pagiging ina. Makikita natin kung gaano siya katapang at na-survive niya yun. Kasi ang hirap sa murang edad pa lang na kinaya niyo po yung mga responsibilidad na yun. Sobrang marami talaga, katulad ng kailangan mo mag-ipon para sa panganak mo. Unang-una dyan, kailangan may partner kang may responsibilidad na hindi gaya ng ibang lalaki na kapag nabuntis ka, tinatakasan yung problema. Kumbaga yung responsibilidad po nila. Kaya, kumbaga maswerte na rin ako sa partner ko kasi
kahit na nagkaroon kami ng anak na maaga, hindi yun naging hadlang para sa kailangan, yung tipong may responsibilidad din siya Kaya kailangan nakapokus ka na kung paano mo palalakihin yung anak mo na maayos, paano mo bibigyan ng magandang buhay. Kumbaga parang partners po talaga kayo sa pagpapalaki ng anak niya. Kumbaga pag may mga responsibilidad, lagi niyo pong tinutulungan yung isa't isa. Ngayon po gusto ko pong tanongin, nabanggit po ninyo sa amin kanina na parang nag-work din po kayo para matustusan po yung pangangailangan ng inyong anak. Ano po yung trabaho na ginagawa niyo? Street food vendor, nagtitinda ako ng mga proben. As in street food talaga. Kumbaga doon ako kumukuha ng pang-sustento po sa anak niyo. Sapat naman yung binibigay na sustento ng partner ko, pero as a mother, hindi po pwedeng iasa mo lahat sa asawa partner niyo mo, sa asawa mo. Hindi po pwede kasi may ibang lalaki dyan na hahanapan ka ng pera. So, kailangan mo rin ng sarili mong pera. Kaya hanggat nandiyan yung parents mo, tumulong ka rin sa kanila kahit na may anak ka na. Ganun lang. Ayun, nakakatuwa at the same time kasi hindi lang siya responsable si Kapanali Cristel. Alam niya din na hindi dapat laging nagre-rely kasi makikita natin ngayon sa mga relasyon kasi minsan umaasa tayo sa ibang tao. So dito pa lang nakikita po namin na hindi lang kayo responsable bilang ina, responsable din kayo bilang anak. So doon pa lang kahit may nagawa man kayo sa past na hindi nyo inaasahan, nandun pa rin na natuto po kayo sa mga pagkukulang nyo. At the same time is bumabawi rin kayo sa anak nyo, lalong-lalo na po sa mga magulang nyo. Ayan Kapanalig, so makikita natin talaga si Kapanalig Cristel. Apakadami niyang nabanggit. At doon pa lang is nakuha natin yung aral at mensahe na gusto niyang iparating. Totoo. Kumbaga parang ang dami niya talagang pinagdadaanan, pero parang sa lahat ng ito, hindi nagiging malaki ito para hindi niya malagpasan. At saka grabe din yung pagmamahal na ibinibigay niya sa kanyang anak na parang kukunin niya yung lahat ng posible na trabaho kumbaga gagawin niya lahat kasi para sa anak niya. Maibigay yung pangangailangan ng kanyang anak. At grabe, parang sobra po kaming saludo para sa inyo. Hindi po lahat kayang gawin iyon, pero bilang isang magulang po, parang lagi po kayong handang ibigay at sumuporta kasi grabe po yung pag-igting ng pagmamahal nyo para sa anak nyo. At para po sa aming huling katanungan, Kapanalig Cristel, mula po sa lahat ng pinagdaanan nyo sa buhay, mula po sa lahat ng hirap, sa lahat ng mga pagsubok, na napagdesisyonan nyo po na laging magpatuloy sa buhay. Ano po yung talagang mensahe na nananaigting sa inyo at gusto nyong iwan sa mga kapanalig po na nakikinig ngayon? Unang-una, sa mga kababaihan, kailangan hindi ka magpadala sa tukso. Kasi darating at darating sa punto na matutokso ka, pero kailangan gamitin mo yung utak mo na kailangan makabawi ka muna sa magulang mo. Pero, hindi hadlang ang pagkakaroon ng anak para hindi mo matupad yung pangarap mo. Kumbaga, kailangan gawin mo na lang inspirasyon yung anak mo para mapagpatuloy mo lahat ng gusto mo. Hindi po pwedeng, okay, dito ka na lang kasi may anak ka na. Hindi pwedeng ganun. Meron pang marami. Marami ka pang magagawa kahit na may anak ka na. Ganun lang. Ayan, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong kwento, Kapanalig Cristel. Ayan mga Kapanalig, makikita natin na grabe yung pinagdaanan na karanasan din ni Kapanalig Cristel. At doon pa lang, sana maging instrumento po yung kwento niya na minsan may mga nagagawa po tayong hindi inaasahan. Pero wag po sana nating kalimutan na bumawi at magpatuloy pa rin. At ayan mga Kapanalig, dito po natin makikita talaga yung sakripisyo at pagmamahal ng isang ina. Ayun Kapanalig Angelo, sa dami nating napag-usapan kanina, ano yung pinakatumatak sa mga sinabi ni Kapanalig Cristel sa'yo kanina? Grabe Kapanalig Angela, una sa lahat, sobrang dami kong natutunan kay Kapanalig Cristel. Kasi kumbaga lahat ng pinagdadaanan niya sa buhay, pareho niyang naranasan na maging isang anak at maging isang ina. Kumbaga, sa perspektibo po namin bilang isang anak,
mahirap na po na ibigay yung mga pangangailangan ng ating mga magulang. Pero sa kabila po nun, may dala-dala pa po kayong responsibilidad para sa anak nyo po mismo. Pero ang pinakamagandang natutunan ko po dito, hindi po kailanman naging mas malaki yung problema na pinagdadaanan nyo, kundi po parang ginagamit nyo po ang lahat ng ito para mas mahubog yung pagkatao nyo na magpatuloy sa buhay. Kasi kumbaga parang minsan po sa amin kapag nahihirapan tayo, parang gusto po natin na huminto, gusto po natin na tumigil na. Pero grabe po yung determinasyon nyo na kumbaga hindi na lang po yung anak nyo yung iniisip nyo, pati na rin po yung makabawi sa magulang nyo at ibigay yung mga pangangailangan nila. Kaya gusto ko po sabihin na sobrang salamat po sa pagbabahagi ng kwento nyo, kasi yung pagmamahal po na meron kayo na maaari nyong ibahagi sa inyong anak at sa inyong magulang ay tunay pong sobrang ganda. At sana po sa lahat ng mga kapanalig po namin na nakikinig ngayon, sana ma-appreciate po nila kung anong klaseng pagmamahal yung willing na ibigay po kayo. At sana ay mas ma-inspire po sila mula dito. Ayan, kung ako din kapanalig, ang dami ko ring natutunan sa binahagi kanina ni Kapanalig Cristel. Pero doon pa lang, nakita ko din yung gano'ng kalaki yung importansya ng pagiging ina sa atin. Kasi yung mga nanay natin minsan, nakikita natin na parang minsan napapagalitan tayo, napagsasabihan tayo, pero hindi pala tayo pinapagalitan dahil walang rason. Kumbaga, pinapabuti lang nila tayo at doon mas natututo tayong mas maging matatag at malakas. At sa malalim na pag-unawa, grabe din yung ibinibigay sa atin ng Diyos na meron tayong laging mga magulang na nagmamahal po sa atin, na ibinibigay yung parang pinakapundasyon natin sa lahat ng ating mga pinagdadaan. At sana po ay lagi nating ibigay po yung buong pusong pagmamahal at pag-a-appreciate sa kanila. Ayan, ngayon gamitin po natin ang oportunidad na ito para sa ating mga kapanalig na nakikinig. Ito po ang Halika Kapanalig. Kapanalig, kumusta ka? Huwag kang masyadong mabigat sa iyong sarili. Tandaan mo, tao ka lang din. May mga pagkakataon na mahihirapan ka. Mga pagkakataon na bibigat ang lahat. Pero sana sa kabila ng ito, matuto ka na muling bumangon at patawarin ang iyong sarili. Oo, maaaring sa mga pagkakataon na to ay magkasugat ka. Maaaring sa pagkakataon na to ay masaktan ka. Pero ang ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon na to ay may pagkakataon ka uling maghilom. Maghilom para mas maging malakas at mabuo ang iyong pagkatao. Sana kapanalig sa lahat ng mga pinagdadaanan mo sa buhay, ibigay mo palagi yung buong tiwala at pagmamahal mo sa Diyos. Buong puso na magpatuloy sa buhay na kahit na minsan ay nahihirapan ka. Kasi kapanalig, kahit gaano pa man kabigat, gaano pa man kahirap, palaging kapag nagpapatuloy tayo, mas napapaigting yung ating buong pusong pagmamahal at lakas ng loob na magpatuloy. Kaya't mga kapanalig, lagi po nating ibigay ang ating buong pusong pagtitiwala sa Diyos. Kapanalig, huwag mong kalimutan na lahat ng tao ay hindi perpekto. Kung minsan ay may mga bagay na hindi natin inaasahan na mangyari. Mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero tandaan mo na ang mahalaga ay laging may Diyos na nakikinig sa iyo, na siyang sentro ng buhay mo. Sa oras ng pag-aalinlangan ay huwag mo sanang hayaang balutin ng puso mo ng takot. Maging malakas at matatag ka, kapanalig. Dahil lahat ng ito ay makakaya mo kung kasama mo siya. Kapanalig, magpatuloy ka. Ayan, susunod po, Yaman ng Salita by Reverend Father Joel Kamaya, SZBD. Grabe kapanalig Angela, sobrang dami nating natutunan ngayong araw at talaga namang hindi lang tayo ang nabigyan ng oportunidad na makapagbahagi ng mga mensahe, kundi nakapulot din tayo ng mga aral, lalong-lalo na sa ating kapanalig Cristel ngayon, na binigyan tayo ng bagong perspektibo sa buhay. Mga aral. Grabe, kaya muli mga kapanalig, ako po ang inyong kapanalig Angelo, at sa boses ng bawat isa, ako ay saludo. At ako naman ang inyong kapanalig Angela, handang magbigay ng inspirasyon sa bawat isa. Ito ang Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. Hatid sa inyo ng LCUP Campus Hours Season 30. Dito lang yan sa DZRV 846, ang radyo ng simbahan. Sa gitna ng ingay, duda at paghahanap, may isang boses na marahang yumayakap.
Isang programang puno ng inspirasyon na tungkol sa kabataan, handog ng kabataan, at para sa kabataan. Mula sa Malolos may nagbabalik. Mga kabataang puno ng saya, pananampalataya, at pusong handang umunawa. Makakasama nyo ang mga bagong tinig, Kapanalig Angelo at Kapanalig Angela. Tuwing Sabado ng Mayo, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Vox Consolacion. Tinig ng pag-asa. Lakas ng pananampalataya. Sa bawat daang tatahakin, may kwento't aral na bibit-bitin. Bawat boses pakikinggan, Vox Consolasyon, walang iwanan. Hindi ka nag-iisa, may kasama ka. Di mo na kinakailangan pa mag-alinlangan. Kasama mo, mapapakinggan mo ang kabataan. Ang boses na magbibigay ng kaliwanagan. Vox Consolasyon ay pakinggan. Hindi mo na alam ang gagawin. Huwag mo kalimutang magdasal, kaibigan. Dahil bilang kabataan, dapat lagi nating tandaan na sa bawat oras ng pasakit at paghihirap na pasan-pasan, huwag mo kalilimutan. Diyos ang ating sandalan. Kang mag-alinlangan. Manali ka, kaibigan. Di mo na kinakailangan pa mag-alinlangan. Kasama mo, mapapakinggan mo ang kabataan. Ang boses na magbibigay ng kaliwanagan. Vox Consolasyon ay Celebrating 57 years